Welcome or welcome back to my YouTube channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano kayo makakapagbayad ng Meralco bill gamit ang GCash. Kung halimbawa nahihirapan kayong magbayad sa bayan, pag mamamasahe ka pa, di ba? O kaya naman sa mismong Meralco kayo napunta, pamasahe pa, di ba? Ngayon, kung meron ka naman GCash, ay pwede kang magbayad ng iyong kuryente gamit ang GCash. So, hindi mo na kailangan umalis pa ng bahay mo kung meron ka namang GCash. At kung hindi mo nga alam kung paano magbayad ng Meralco bill gamit ang GCash, ay tuturuan kita sa video na ito. Kaya kung interesado ka sa topic natin, tapusin mo hanggang dulo dahil tuturuan kita. Ito yung GCash account. Meron naman na 1,121.11. Ito yung pipindutin nyo dyan, yung bill. Tapos ganito nga yung makikita mo. Ngayon, dito sa taas, merong search bar. Isi-search mo dito yung Meralco. Tapos ganito nga yan, makikita mo na agad yung Meralco dyan. So, hindi lang Meralco ang pwede dito, marami pang iba. So, Meralco lang naman yung aking ginagamit dito, kaya ito yung aking example sa inyo. Pindutin natin ito ang Meralco. Tapos ganito nga makikita nyo dyan. Ilalagay nyo ngayon dito sa taas kung magkano yung bill nyo. Yung ilalagay nyo dyan, makikita nyo naman dito sa mismong papel ng inyong kuryente. Yan, nakalagay, please pay. Tapos dito naman sa customer account number, ito yung ilalagay mo. So, ito siya. Makikita rin ito sa inyong Meralco bill. Nakalagay din dyan yung customer account number sa inyong Meralco bill. Kaya, hindi na kayo mahihirapang hanapin yan. May number dyan sa baba niyan. Ayan yung kokopyahin mo at ilalagay mo doon. So, tinakpan ko lang yung ibang number kasi hindi ko alam kung pwede ba yung ipakita. Basta kopyahin nyo lang yung number na yun at ilagay nyo diyan. 10 digit yon. Tapos, ito namang email address. Maglagay kayo dyan ng email address nyo kung gusto nyo kasi optional lang naman yan. Ito, may nakalagay na optional. Pwede nyo lagyan, pwedeng hindi. Tapos, dito naman sa baba, pipindutin nyo lang itong next. So, ito naman yung kasunod. Makikita nyo dyan yung next sa taas, pipindutin yan. Tapos, ito naman yung kasunod, merong confirm sa baba, pipindutin yan. At ito na nga ang kasunod, ayan, nabayaran na nga natin ng ating kuryente gamit ang ating GCash. Kaya kung meron kayong alagang bata at hindi kayo makaalis, at halimbawa naman meron kayong bantay na tindahan, hindi rin kayo makaalis, o kaya naman tinatamad kayo pumuntang bayan para magbayad ng kuryente, ay ito na lang ang gawin mo. Kung meron ka naman GCash, ay pwede kang magbayad ng kuryente gamit ang GCash. So, tinuro ko lang dito kung paano magbayad ng kuryente gamit ang GCash at shinare ko lang po dito sa video na ito kung paano po ako magbayad ng kuryente. So, ganun naman po ang aking ginagawa. Shinare ko lang po sa inyo at baka po sakaling gusto nyo din. At ito na nga yung natira sa ating GCash kasi nga nagbayad tayo ng kuryente gamit ang GCash. So, yun lamang po ang aking tutorial ngayon. Sana po ay nakatulong. Thank you for watching. Bye!